Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video, Pantaleon Alvarez o mga Duterte boys sinupalpal ng AFP. Yan guys, yan ang mainit na balita dahil kung nakapanood kayo kagabi, yung maisog daw na rally sa Davao del Norte, na kung saan nagsalita ito laban kay BBM na BBM resign. At ang sabi ni Alvarez guys, ito yung sinabi ni Alvarez. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the chief executive. So tinutukoy dito yung mga kasundaluhan natin na i-withdraw niya suporta niya kay BBM, sabi niya. Para sa mapayapang paraan. Kasi gustong-gusto na nilang matanggal itong si BBM para maupo na siyempre si Duterte at bumalik na sila sa pwesto. Kaya ano sabi ng AFP? Ito guys, ang sabi ng AFP, the AFP reiterates its unwavering commitment to professionalism, loyalty to the Constitution, and strict adherence to the chain of command. Our soldiers, pilots, sailors, and marines remain dedicated to our mandate of safeguarding the sovereignty and the territorial integrity of the Philippines regardless of the political affiliations or individuals in authority. Ito si Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. So, April 15 to, bago lang. 2024, ngayon lang din. So, kasi ang gusto ng mga Duterte boys, talagang mag-resign na itong si BBM. Guys, again, tayo hindi natin binoto si BBM, di ba? Skonyan tayo eh. Hindi natin siya binoto, pero hindi naman natin sa hindi wala naman tayo intention na pabagsakin ng kanyang gobyerno dahil unang-una bansa natin to. Pag pinabagsak mo yan, babagsak din ang ating ekonomiya at magkakaproblema tayong lahat. Lahat tayo damay dito. Pero yung gusto ng mga DDS, guys, talagang pabagsakin nitong si BBM. So, isa pa sa mga issue sa West Philippine Sea, di ba? Na ngayon ay talagang todo tanggol ng mga Duterte. Na walang naniniwala sa kanila. Yung mga supporter lang nila. Alam ng taong bayan na may tinatago itong si Digong, yung gentleman's agreement niya, 'di ba? So, anong sabi ni Baste? Ito guys, may sinabi rin si Baste. Itong issue ng West Philippine Sea, ganito kasi yan. Propaganda lang iyan. Sabi niya, narrative yan ng ginagawang istorya para hanapan ng issue ng mga Amerikano ang lugar na yan dahil trade route iyan ng China papuntang Indian Atlantic. Sabi niya, Atlantic Ocean. It's not about being a pro-American or you're being pro-China or hindi gusto dito ay masali sa away na wala namang tayong kinalaman. So, ang sinasabi niya dito, parang mag-aaway yung China at saka Amerikano. Wala daw tayong kinalaman kasi yun ang narrative nila. Dinadamay lang daw tayo. Pero pag tinignan mo guys, ano ba pinag-uusapan dito? West Philippine Sea. Kanino bang West Philippine Sea? Hindi ba sa atin dyan? Hindi yan sa Amerikano, hindi rin yan sa China. Pero sino ang umaagaw ng teritoryo? At sino ang nagwa-water cannon, di ba? Nagli-laser, nambubuli sa mga mangingisda, di ba? Ang China. Kaya itong mga Duterte na to, talagang hindi mo maintindihan. Talagang todo tanggol sa mga China, di ba? Sa China talaga to, wala kang makitang condemn o pagkagalit. Umpisa mo kay Digong, kay Sara, Baste, Pulong, lahat sila. Ano kayang pinakikinabangan o anong napakinabangan ng mga Duterte sa China kung bakit hanggang ngayon talagang tuta sila ng China. So, yun guys, di ba? Marami pa.
Ito namang si Duterte, 'di ba? Hindi naman niya sinagot yung usapin sa gentleman's agreement na kung saan ang sabi ni BBM bago siya umalis o nung nandun na sa US, ang sabi niya, paki-explain mo kung anong ginawa ng administration mo, Digong. Kung bakit ka pumayag at anong laman nito. Anong laman ng gentleman's agreement. 'Di ba? Kasi naiipit niya ang si Marcos dahil niya nagsabi mismo ang China na meron gentleman's agreement na tinatanggi naman nitong si Digong. Kaya sinong sinungaling? Si Digong o yung China, guys? Pareho sila sinungaling. 'Di ba? Ang Pilipino nagsasabi ng totoo. Kaya isa sa mga sinabi ni Digong, sabi niya, Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoon Diyos na makapagsilbi sa ating bayan. President, despite or in spite of the fact ng history ninyo na pagbaba ng tatay mo ay hindi maganda. So, tinukoy pa niya yung itong si Marcos Senior. Di ba? Wala naman yung kinalaman sa West Philippines. At alam na ng taong bayan yan. Di ba? 6 years lang talaga yung terms kahit anong gawin nila. Lalong lalo na hindi pa nagbabago ang constitution. Dapat ang sagutin ng mga Duterte, lalo na si Digong, ito yung secret agreement nga nila na kung saan talagang inamin na ng China na meron kahit tinanggi nga ni Digong. Yan ang kailangan nilang ipaliwanag sa taong bayan, di ba? Huwag ilihis, di ba? At yung rally nangyari sa kanila, kahit anong gawin nila, walang sumasama sa kanilang taong bayan. Yung mga sumama doon, makahakot lang, kita mo, naka-uniform pa yung iba, terno-terno, hindi ka doon. Malayong malayo sa nangyari sa EDSA. Sa EDSA, guys, EDSA People Power 1, EDSA People Power 2, may mga organisasyon na iba't iba talaga na naniniwala nung pagtalsik kay Marcos, di ba? Si Senyor. Pero ngayon wala eh. Nakita naman natin, di ba, nung sa Bonifacio sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio, nandun na nga si Sara. Nandun pa rin si Duterte. Ano, may malaking sumama ba? Wala. Sila lang din. Mga tao lang ni Kibuloy yung sumama. Di ba? Yun ang nangyayari talaga dyan. Kaya kahit anong gawin nila, pag hindi sumama ang masa, yung taong bayan, walang mangyayari. Kahit ilang rally pa, ang sabihin nila, kahit anong patutsada pa, nitong si Digong at mga kanyang mga bata-batuta niya. Di ba? So kayo guys, anong masasabi nyo dito sa mga panawagan na pagbaba sa pwesto, pag-withdraw ng mga AFP, mga personnel natin na military? Tama ba itong panawagan nila, di ba? Gaya na sabi natin guys, hindi natin binoto si Marcos, hindi natin sinusuportahan nung tumakbo siya. Pero sa mga ganitong policy niya, lalo na sa West Philippines, sinusuportahan natin siya. At hindi natin intention pabagsakin, pinupuna lang natin pagka hindi tama. Pero pag tama, talagang pinupuri natin. Alright guys, hanggang dito lamang po, abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.